Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Pananalasa ng malakas na hangin at ulan sa isang barangay sa Dagupan City sa pool sa CCTV. Presyo ng LPG may rollback ngayong unang araw ng Oktubre. Magkano kaya? Latest sa galaw ng bagyong Paulo, alamin. At tuta na dalawa lang ang paa, isinilang sa Dagupan City. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Sa pool sa CCTV, ang pananalasa ng malakas na hangin at ulan sa isang barangay sa Dagupan City. MRF at ilang pang kagamitan ang nasira. Tutukan sa report ni Sandy Salvacio. Nakuhanan ng CCTV camera ang pagdaan ng malakas na hangin sa barangay Salisay, Dagupan City, alas 3:30 ng hapon kahapon. Sa lakas ng hangin, nilipad ang bubong ng MRF ng barangay. Sa isa pang kuha ng CCTV, natumba ang ipinatayong bakal na Christmas tree at basketball goal sa likod nito. Talagang malakas yung, kasi sa labas, zero visibility dito sa labas ng barangay hall. Nung nangyari dito kami sa loob, mga beach sabi nung nag-uusap kami dito, biglang sabi nung isang beach, ang lakas kap ng ulan. Manguhuli raw sana ng palakas si Anthony noong mangyari ang insidente. Pagkapunta ko doon, nung mamimingit ako, na-report sa akin din na sobrang lakas ng hangin talaga. Naramdaman din namin doon sa bahay. Wala pa raw isang minuto na dumaan yung malakas na hangin dito sa barangay Salisay. Ngunit ito na ang naging kinahinatnan ng kanilang MRF. Buti na lamang daw at walang residenteng nasugatan sa dumaang malakas na hangin. Nagsagawa ng inspeksyon ng mga opisyal ng barangay. Wala naman na raw ibang nasira. Pakuha ko na yung mga yero doon na nilipad. Siguro baka magtulong-tulong na lang kami dito, i-repair namin yung kwan. Ayon sa Pag-asa, posible raw na makaranas ng ganitong insidente tuwing may localized thunderstorm. Let's say ngayon, umaaraw, tanghali. Pero pagsapit po ng medyo mga alas 2 o may kanyan, ulan na po yan. Iniulat na raw ng barangay ang pangyayari sa Dagupan City DRRM office. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Pangasinan PD RRMO naka-blue alert status na sa posibleng epekto ng bagyong Paulo. Ang detalye sa report ni CJ Turida. Simula pa noong manalasa ang bagyong Mirasol sa Pangasinan, hindi na nagbaba ng alert status ang PDRRMO. Umakyat sa red alert noong humagupit ang superbagyong Nando. Bahagyang ibinaba sa blue alert noong bagyong Opong. At ngayon nakatutok na naman sa magiging epekto ng bagyong Paulo. Naka-blue alert pa rin tayo in anticipation sa bagyong Paulo. So, ang ating mga prepared ang ating manpower at equipment. Maigpit na binabantayan ang mga kailugan sa probinsya at nakamonitor sa mga mangingisda. Pinapaalalahan natin ang ating mga mangingisda na huwag munang pumalaot dahil delikado. At para na rin sa kanilang mga kaligtasan, refrain from venturing out to the sea to fish. Pagkatapos ng bagyong Opong, ilang araw rin na nakabalik sa laot ang mga mangingisda sa Barangay Pantal sa Dagupan City. Pero dahil sa panibagong bagyo, pansamantalang dumaong ang mga fishing vessel sa Sual Port. Mag-safety muna sila doon kasi pag doon, anytime pwede ka lumaut doon pag wala ng bagyo. Kaysa dito, mahirapan kang lumabas kung may gulong dyan sa mukha na kasi mababaw. Ang ilan sinasamantalang ayusin ang kanilang mga bangka bago muling pumalaot kapag maayos na ang panahon. Ayon sa Pag-asa, patuloy pa rin na makararanas ng pag-ulan tuwing hapon o gabi at magtatagal yan hanggang weekend. Lalo pag nandito na sa extreme northern Luzon, mag-enhance po itong tinatawag ng habagat. Magkakaroon tayo ng kalat-kalat na pag-ulan. Dahil sa inaasahang epekto ng masamang panahon, pinapayuhan ng otoridad ang publiko na mag-preemptive evacuation upang makaiwas sa anumang sakuna. Kasama si Henry Duminsil, CJ Turida, One North Central Luzon. Mga kapuso, naging bagyo na yung low pressure area
sa silangan ng Southern Luzon at pinangalan ng Bagyong Paulo. Sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 760 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. Ayon sa Pag-asa, posible itong tumama sa Isabela o Northern Aurora sa Biyernes ng umaga o hapon. Posibleng ngayong hapon o gabi ay maglabas na rin ng wind signal ang Pag-asa. Sa ngayon, easterlies pa rin ang patuloy na makakaapekto sa bansa. Posible sa mga susunod na araw ay magsimula na ring maramdaman ang epekto ng Bagyong Paulo, lalo na sa Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Kalat-kalat ang malalakas na ulan, lalo na sa Ilocos Region at Isabela. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Hindi maayos sa pagtubo ng mga pananim na mais, problema ng ilang magsasaka sa Bangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Mahigit 2 dekada nang nagtatanim ng mais si Tatay Rodrigo sa Barangay Gasang, Bangaldan, Pangasinan. Ayon sa kanya, ngayon lang daw siya nakaranas ng sobrang pagkalugi sa pagtatanim ng mais. Katulad nito, 2 beses ko inanuan ito, pinatubigan. Ay, tinitis ko, walang tubo. Ayun, hirap talaga pananim. Nitong Agosto nakapagtanim ng mais si Tatay Rodrigo. Magbubunga na sana ito noong Setyembre, pero pumasok na ang Oktubre, kakaunti pa rin ang kanyang naani. Tapos yung fertilizer, nagbigay ng 1 sako, matagal ng ubos. Ayun, inaano ko sa mga pananim namin. Sa halos 10,000 pisong puhunan ni Tatay Rodrigo, nasa 1,000 pa lang ang nababawi nito. Ang ilan sa kanyang tanim, inatake ng peste at nasira dahil sa pag-uulan. Sinubukan din daw niyang itanim ang mga binhing natanggap mula sa LGU, ngunit tulad ng ilang magsasaka na nakatanggap nito, halos wala raw tumubo kaya't bumili na lang daw ng mga bagong binhi. Ayon sa Bangaldan Agriculture Office, maaaring nagkaroon ng problema sa pag-manage ng mga ibinigay na binhi dahil 99.8% naman daw ang germination percentage ng mga ito. Kasi yung farmer storage, dapat pag nakuha mo yung buto, ilagay mo sa maayos na lalagyan, yung hindi nababasa, hindi naiinitan, para hindi maapektuhan yung kanyang germination. Nabanggit din na ang nararanasang tuloy-tuloy na pag-ulan ang naging sanhi sa pagkasira ng ilang mga pananim. Isang factor din po yung pag-ulan at saka natutubigan. Kasi nung inassess namin yung lupa, may mga na-stock po doon na tubig sa gilid ng kanyang maisan. Samantala ngayong anihan season, hiling ng mga corn farmers na tumaas ang presyo ng mga bagong aning mais. Sa ngayon kasi nasa 8 pesos ang kada kilo ng purple corn, habang nasa 40 pesos naman ang kada kilo ng white corn. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. May good news naman sa mga suki ng liquefied petroleum gas o LPG. May rollback ang presyo niyan simula ngayong buwan. Para sa petron, may tapyas yan na piso kada kilo. 65 centavos naman ang bawas sa kada kilo ng LPG ng Solane. Habang ang auto LPG ng clean fuel, may tapyas na 50 sentimo kada litro. Mga atletang Dagupeño na pambato sa gymnastics, puspusan ang pagsasanay para sa Batang Pinoy. Silipin sa report. Puspusan ang pagsasanay ng mga atletang ito ng Dagupan City na sasabak sa nalalapit na Batang Pinoy 2025. Sila ang mga pambato ng lungsod sa gymnastics. Continue pa rin training ng mga bata para sa palaro. Gusto namin makamit ang gold medal ng Dagupan. Hindi bababa sa 20 atleta ang bumubuo ng gymnastics team ng Dagupan. 7 sa kanila ang sasabak sa Batang Pinoy 2025. Kabilang na ang 13 anyos na si Zoe, tubong Barangay Tapuak. Pangatlong sabak na raw niya sa Batang Pinoy na gaganapin sa October 25 hanggang 31. Nakapag-uwi raw siya ng bronze medal noong nakaraang taon. Pero consistent gold medalist daw si Zoe sa R1AA meet. 4 na taon pa lang daw siya nang mag-umpisa sa gymnastics. Pangarap daw niyang makarating sa Olympics. Training lang po araw-araw. Tapos, wag pong susuko. Pag nahirapan po, pahinga lang po saglit. Tapos, go ulit. 2 buwan na raw nagsasanay ang mga atleta pero inigihan pa nila habang papalapit ang kompetisyon. Inaabot sila ng hanggang 6 na oras na training kada araw. Todo suporta ang lokal na pamahalaan sa mga manlalaro. Bali, sinusuportahan kami through financial tapos yung mga gamit na naproprovide po sa atin. And then at the same time, may mga allowances din sila pag nagpupunta kami ng national competition.
Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida. One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. 2 bilyong pisong halaga ng mga pananim na palay na pinsala sa pagbaha sa Calasiao, Pangasinan. Narito ang report. Lubog pa rin sa baha ang palayan na ito sa Barangay Talibao, Calasiao, Pangasinan. Lugi na raw si Aling Lita at di na umaasang mababawi pa ang kanyang nagastos sa pagtatanim. Ang kinukuha ko dati talaga, yung almost 2 hectares, kulang-kulang na 200 palay. Yung kalahati lang, may 80 ang kinukuha namin dati yan. Ngayon talaga wala. Apektado rin ng baha ang iba pang palayan sa bayan. Sa datos ng Municipal Agriculture Office, umabot sa mahigit 40 hektaryang palayan ang naapektuhan. Aabot sa mahigit 2 milyon pesos ang naitalang danyos. Matutulungan naman daw ang mga magsasaka na nakapag-avail ng insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Sa ngayon po, inaantay po namin yung response po ng PCIC sa mga nag-file po ng claims of indemnity. So may mga first batch na po tayo na nabigyan ng cheque. So ongoing pa rin po yung updating po namin sa PCIC para po mabayaran din po yung mga ibang farmer na nasalanta po ng bagyo. Bagamat harvest season ang buwan ng Oktubre, hinihikayat pa rin ang mga magsasaka na mag-avail ng crop insurance upang hindi masyadong mamroblema kung muling humagupit ang kalamidad. Alam naman po natin ang pondo po ng bayan ng Calasiao ay napakaliit, pero mayroon po tayong mga support to farmers. Patuloy po tayo na nakikipag-ugnayan sa mga farmers po down to the barangays. Inaalam po natin kung ano po yung mga problema at kung paano po makakatulong ang lokal na pamahalaan po ng bayan ng Calasiao sa kanila. Kasama si Ron Daniedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Dagupan City Veterinary Office binabantayan ang posibleng pagtama ng leptospirosis sa mga alagang aso dulot ng pagbaha. Alamin sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Lumikas sa evacuation center si Marivic kasama ang kanyang buong pamilya noong kasagsagan ng mataas na antas ng baha sa Dagupan City. Pinasok ng baha ang kanilang bahay. Maging ang tinutulugan ng kanilang 2 alagang aso binaharin. Inilipat ni Marivic ang mga alagang aso sa mas mataas na lugar para hindi mababad sa baha. Parang nandyan lang po sila. Iniwan po namin. Pinapakain ko po sila ng yung food nila. Kasabay ng naranasang mga pagbaha sa syudad ay ang pagmonitor ng Dagupan City Veterinary Office sa posibleng pagtama ng leptospirosis sa mga alagang aso. Hindi lang kasi tawang tinatamaan ng naturang sakit, maging ang mga alagang aso. Pati yung mga alagang aso po natin pwedeng tamaan ng leptospirosis. At the same time, pag tinamaan po yung ating mga alaga, pwede din nilang maihawa pabalik sa ating mga pet owners. Yung ihi din po nila, yun na din po, parang sa daga din po. Pag ang daga, although sa daga, hindi po sila naapektuhan pero carrier sila. Sa pakikipag-ugnayan ng City Vet sa mga pribadong veterinary clinic at sa iba't ibang barangay ay may mangilang-ilang aso na namamatay dahil sa hinihinalang pagtama ng leptospirosis. Ang pagtaas ng kaso nito ang iniiwasan ng otoridad kaya't inabisuhan ng mga pet owner na i-monitor ang kanilang mga alagang aso lalo na kung lumulusong din sa baha. May mga libreng gamot na available sa City Vet kaya panawagan ng otoridad na ipakonsulta ang mga alagang aso kung makitaan ng panghihina ang mga ito. Ang meron po available sa atin, ma'am, is injectable po na... Yes, ma'am. Apo. Although wala po kaming supply nung capsules katulad po sa City Health na pang tao na pwedeng inumin, sa amin po, pag may lumalapit po, nagpo-provide po kami, ini-injectionan po natin yung kanilang mga alaga ng antibiotic para po sa leptospirosis. Nanawagan din ng City Veterinary Office sa mga pet owner na isaalang-alang ang kaligtasan ng kanilang mga alagang aso ngayong nararanasan ang pag-ulan at pagbaha. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, ating alamin ang latest na presyuhan ng iba't ibang karne sa Bangaldan Public Market. Makibalita tayo live kay Sandy Salvacio. Sandy?
Chris, narito ako ngayon sa Mangaldan Public Market upang kamustahin itong presyo ng karne dito sa pamilihan. At sa pagkikipag-usap naman natin sa ilang mga meat vendors, nasabi naman nila na halos wala namang paggalaw sa presyo ng karne nitong buwan ng Setyembre at magmula rin noong tumama itong Super Typhoon Nando. Katunayan yan ngayong araw sa presyo ng karne ng baboy ay nasa 380 pesos ang kada kilo ng liempo, pork chop, kasim at ground pork, habang nasa 340 pesos naman ang kada kilo ng spare ribs. Para naman sa karne ng baka ay nasa 380 pesos din ang kada kilo ng ribs at bulalo, habang nasa 430 pesos ang kada kilo ng laman at 150 pesos ang kada 1/4 nitong tapa. Para naman sa karne ng manok ay nasa 220 pesos ang kada kilo ng whole chicken, quarter leg, breast, wings at nasa 240 pesos ang kada kilo ng drumstick. Chris, ayon sa ilang mga meat vendors, aminado sila na hirap sila sa pag-a-adjust ng presyo nitong kanilang mga paninda dahil nga tumutumal na rin yung bentahan dito sa pamilihan. Bunsod daw ito ng unti-unting pagtaas ng presyo ng karne nitong ngayong taon at samantala wala naman daw problema sa supply ng karne hanggang sa matapos itong 2025. At ngayon nga napapalapit muli itong holiday season na inaasahan nila na tataas o lalakas muli ang bentahan dito sa Mangaldan Public Market. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Mahigit 200,000 pesos na danyos na itala sa sunog sa La Trinidad, Benguet. Tutukan sa report. Sa amateur video nakuha ng isang residente, makikita ang usok at apoy sa loob ng isang kwarto sa 3-story building na ito sa Barangay Pugis, La Trinidad, Benguet noong Lunes. Hindi nagtagal, tuluyan ng nilamon ng sunog at makapal na usok ang kwarto. Gawa sa light materials ang ilang bahagi ng kwarto kaya't mabilis na lumaki ang apoy. Pero konkreto ang dibisyon nito sa magkabilang kwarto kaya hindi na kumalat ang apoy. In 2 minutes, nandun na po kami. And maganda po yung traffic so wala naman pong naging aberya. Naapula po agad yung apoy, ma'am. Ayon sa BFP, wala roon ang 6 na individual na naninirahan sa apartment noong mangyari ang sunog. Wala ring naitalang sugatan sa insidente. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Bago tayo malis sa mga kabayan natin, magtanggalin na lang po natin yung mga pwedeng matanggal na mga nakasaksak na mga appliances natin, mga gadgets natin para iwas po sa pagsimula ng sunog po. Inaalam pa ang kabuang halaga ng pinsala ng sunog. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Sa ibang balita, 100% attendance rate sa West Central Elementary School 1 hindi pa nakakamit 2 araw matapos ang pagbabalik eskwela matapos ang baha. Sundan sa report. Matapos ang isang linggong hindi nakapasok sa eskwelahan ang mga batang ito dahil sa pananalasa ng mga bagyo, balik-aral na sila simula kahapon. Perfect attendance nga ang grade 1 class ni Teacher Lizalyn. Nagpatupad daw siya ng online class sa kanyang mga mag-aaral noong panahon na may class suspension. Para sa ganun yung kanilang learning hindi nahinto kahit na may nangyaring baha or may bagyo. Pero sa pangkalahatang bilang ng mga mag-aaral ng West Central Elementary School 1 mula kinder, grade 1 hanggang grade 6 at SPED class, hindi pa 100% ang attendance ng mga mag-aaral. Nasa 90% pa lang daw ang pumasok mula sa 1,621 bilang ng mga mag-aaral. May mga baha pa sa kanilang mga bahay, kaya siguro ayaw pa nilang papasukin yung kanilang mga anak. Pinapayungan ng pamunuan ng paaralan ang mga hindi pa nakakapasok na magipag-ugnayan sa kanilang mga guro upang makahabol sa mga aralin. Lalo't malapit na ang second quarter examinations ng mga mag-aaral na itinagda sa October 23 hanggang 24. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Kilalang walker ng Pilipinas spotted sa probinsya ng Ilocos Sur matapos ang mahigit 2 buwang paglalakad. Atin siyang kilalanin sa kwento ng Pilipino. Suporta para sa pamilya at pagkain para sa kumakalam na tiyan. Ito ang 2 bagay na nagtulak sa kanya upang lakarin ang iba't ibang panig ng probinsya sa bansa. Ating kilalanin si Tatay Julito Mesa, 53 anyos na binansagang The Walker Vlogger ng Pilipinas. Dahil sa hirap sa buhay at hirap makahanap ng trabaho, napagpasyahan ni Tatay taong 2024 na maglakad-lakad mula Samar hanggang Manila para sa kanyang pamilya. Hirapan po, wala pong pambiling bigas pamilya ko. Ay pagsusuko ako.
ay patay ang mga pamilya ko, mga apo ko patay. Kasi wala talaga makain, mahirap po. Ngayon, patok na sa internet ang mga videos ng adventure ni tatay kung kaya't lumevel up na rin ang difficulty ng kanyang mga walking challenge. Mula Luzon hanggang Mindanao, basic na lang daw kay tatay. At nito lang nakaraang linggo, spotted naman sa Ilocos Sur si Tatay Julito. Maganda dito ang pagtanggap ng Region 2 at Region 1. Hindi ko akalain na ganito. Kagagaling lang niya sa Apari at pauwi naman ngayon sa Samar. Mula Samar hanggang Cagayan, nalalakad daw ito ni tatay ng mahigit 2 buwan at mahigit 3 buwan naman ang naging walking adventure nito mula Baguio City hanggang General Santos City sa Mindanao. Maliban kay Tatay Julito, inspired walker na rin daw ang kasama niya sa paglalakad na si Richie mula nitong Agosto. Umpisa nung sinusubaybayan ko siya nung papasok na siya ng Region 2. Palagi kong pinapanood. Support kami, ma'am. Sa kanya, mabait kasi. Suportado naman daw si Richie ng kanyang pamilya at balak ding sundan sa paglalakad si tatay hanggang sa Bicol na kanyang hometown. Isang patunay si tatay na tulad ng iba, kaya at kinakaya ang anumang hirap basta't madiskarte sa buhay. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Nagkilos protesta ang grupo ng mga estudyante mula sa Bulacan State University sa harap ng City Hall sa Malolos, Bulacan. Bitbit ng mga estudyante ang kanilang placards bilang pagpapakita ng pagkadismaya sa mga maanumalyang flood control project sa bansa. Kasama sa kanilang mga binatikos at pinagpapanawagan na managot sila Congressman Danny Domingo, Congressman Ambrosio Cruz at Congresswoman Tina Pancho. Sinusubukan pa silang makuna ng pahayag kaugnay sa hinaing ng mga estudyante. Isa ang Malolos sa mga bayang pinakaapektado ng baha tuwing masama ang panahon. Nakiisa rin sa mga estudyante ang mga motoristang nagsipagbusina kontra katiwalian. Listahan ng mga aprobadong voter applicant sa Mangaldan, Pangasinan inilabas na ng COMELEC. Narito ang report. Nakapaskil na sa labas ng COMELEC office ang listahan ng mga qualified applicant o mga newly registered voters sa Mangaldan, Pangasinan. Kabuang 3,614 ang bagong botante para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Eleksyon sa BSKE. Kabuang 34 na aplikante ang disqualified base sa katatapos na ERB hearing sa bayan. Sinulatan na sila ng COMELEC para maabisuhan na hindi aprobado ang kanilang voter registration application. Ay sinulatan na po namin sila para malaman nila na yung application nila nung special registration ay na-disapprove. Malaking tulong daw na maaga nang ipinaskil ang pangalan ng mga botante. Ilang pamangkin ni Grace mula sa Barangay Alitaya ang nagparehistro sa COMELEC. Tinitingnan niya sa listahan ng COMELEC kung aprobado ba ang kanilang voter registration application. Siyempre, yung hindi na sila aware na sila na Sila ay botante, ma'am. Botante, oo. Hindi na sila mag-aalala. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ang kawayan hindi lang nakatutulong sa kalikasan, pwede ring gawing pangkabuhayan. Yan ang muling itatampok sa training seminar ng Carolina Bamboo Garden sa Antipolo, Rizal. Sa October 18 na ang 27th Learn and Earn from the Bamboo Experts Seminar. Ituturo ng mga eksperto ang tamang pag-aalaga, pag-ani at pagproseso ng mga kawayan para pagkakitaan ang mga ito. May tour din sa iba't ibang amenities at features sa loob ng Bamboo Garden. Sa mga interesado, pwede kayong tumawag, mag-email o bumisita sa website ng Carolina Bamboo Garden. Samantala, tuta na 2 lang ang paa isinilang sa Dagupan City. Silipin sa report.
September 22, ipinanganak ang 4 na tutang ito mula sa kanilang inang Aspin. Alaga sila ni Lola Belinda Sinubago ng Sitio Acacia sa Barangay Pantal, Dagupan City. Normal ang 3 tuta na unang lumabas, pawang mga babae. Pero ang pinakahuling lumabas na tuta na isang lalaki, nakitaan ng kakaibang kondisyon. Hindi raw agad napansin ni Lola Belinda. Kasi nakatagilid na dumidede. Yung mga kapatid niya, umaano sila kasi yung mga kamay nila gumagano sa dede. Ngayon na inangat ko, tignan ko, wala pala siyang kamay. Masigla ang tuta, hindi raw nakitaan ni Lola Belinda ng panghihina. Malakas dumede sa ina. Pero dahil hirap sa kanyang kondisyon, tinutulungan siya ng lola para makalapit sa ina. Ang ganitong kondisyon ng alagang aso, tinatawag na Amelia. So pag mga ganitong inborn siya na condition, so tinatawag natin siyang congenital. So possible na nakukuha through trauma during pregnancy. Pwede rin daw makuha sa viral o bacterial infections noong buntis pa ang ina. Hindi matiyak kung tatagal ang buhay ng mga alagang aso na may ganitong kondisyon. Pero depende raw sa isasagawang medical examination upang malaman kung hanggang saan ang anatomical differences nito. Kailangan din daw ng tamang pag-aaruga rito. Tulad ni Lola Belinda, marami pa raw ang nag-aalaga ng aso sa Barangay Pantal. Kaya patuloy ang panawagan ng otoridad na maging responsible pet owner. Tali niyo po yung aso ninyo. Maging responsable po sana kayo sa pag-aalaga ng aso dahil hindi po biro ang rabies. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, 85 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.